this kind of situation in general. Kasi ganun talaga sa Pilipinas. Ang dami nang nababalot ng controversy ay nakaupo pa rin at wala man lang pagkukusa na, alam mo, mag-vacate ng position kasi nababalot na siya ng controversy. Walang ganon sa Pilipinas, which is, I find it really not so good. Wala tayong culture of accountability and transparency because ang mga ganitong pagkukusa is it's supposedly accountability. You need to be accountable. So itong kaso ni Gibo ay parang siyang parang mas maraming tanong, mas marami pang tanong, pero ang kasagutan sa mga tanong hindi ganon, walang maibigay kasi hindi rin naman kiniklear talaga at ini-explain at sinasagot ni Gibo ng diretsahan or punto by punto ang mga tanong. Lalo na dun sa mga nagsulat. Kasi 2 articles na ang nakita ko na published in Tribune, I think, and in Manila Standard related to this concern or issue. So, maraming tanong doon, marami din silang nasabi, pero walang, aside from the fact na nag-issue ng statement ang DND na nirenounce daw niya, at sinuli niya yung passport, still, it's not enough. I think there's a lot of issues surrounding this, especially when you talk about allegiance to a country, loyalty to a country, and moral ascendancy. So, marami yan eh. So, actually, nagsulat ako dyan eh. I wrote a quick commentary on this. So, sa ating mga kababayan, kung gusto nyo, tignan nyo yung Facebook account ko para makita nyo kung ano ang punto na ang punto de vista ko naman as far as I'm concerned tungkol sa issue na to. Prof, dapat po ba yung mismong administrasyon ang mag-imbestiga rito at hindi hayaan na kumbaga parang mayroong pumuna, mayroon pang kailangan magsampa ng kaso ukol nga dito sa hindi pagdideklara kasi nagpahain sila ng courtesy resignation dahil sa mga na lahat ang purpose nila doon para at least kung may makita nila hindi nagpe-perform, may mga maling mga nagawa, pwedeng tsugiin agad, no? Para at least makita kung seryoso nga ba talaga yung paglilinis sa hanay ng administrasyon, itong kasalukuyang liderato po ngayon, Prof. Actually, ganito yan kasi, aywan ko nga, sa Pilipinas lang talaga. Minsan nakakalungkot, no? Sa Pilipinas, kapag may mga, sa ibang bansa, Admar at MJ, kapag may mga ganito, lalo na naging kontrobersiya siya, katulad nitong case na Gibo, actually, alam mo, hindi na kailangan yung mga tao pa ang magsabi na, you need to resign, or okay, gobyerno or presidente, make an investigation, deeper investigation on this, kasi may kinalaman yan sa national, high-level person yan in terms of position in government. Hindi mo na kailangan, alam mo ang nangyayari sa ibang bansa, even Japan, China, and other countries na really, kumbaga very progressive na nga. Alam mo ang ginagawa ng mga taong nilalagay sa ganyang posisyon or ganyang sitwasyon na tulad kay Gibo, they resign, automatic they resign. Out of what? Out of courtesy for the office, and alam mo yun, out of delicadeza. Kasi may controversy against you. So, automatic yan, nagre-resign agad yung mga tao para if in any case an investigation will happen in that particular issue, hindi siya magkakaroon ng conflict interest kasi yung iniimbestiga na opisina at tao ay nag-resign siya or nag-vacate siya or nag-leave siya ng position niya. Kasi you can only investigate na talagang thorough, walang mako-compromise kung yung iniimbestigahan mo is not in position. Kasi kapag nasa position ka, pwede siyang may gawing iba or pwede niyang i-really obstruct yung investigation na mangyayari. So usually in other countries is like that. It's out of delicadeza and it's out of respect for the position and out of courtesy sa madlang people, kumbaga na nababalot ako ng controversy on this particular issue. Sa ibang bansa automatic yan hindi na yan kinaklamor pa pero sa Pilipinas lang naman nangyayari na nababalot na ng controversy,
ay andyan pa rin. Talagang ini-insist pa rin na uupo pa rin sa posisyon. I'm not just referring to the case of Gibo. I'm referring I'm actually pointing out this kind of situation in general. Kasi ganun talaga sa Pilipinas. Ang dami nang nababalot ng controversy ay nakaupo pa rin at wala man lang pagkukusa na, alam mo, mag-vacate ng position kasi nababalot na siya ng controversy. Walang ganon sa Pilipinas, which is, I find it really not so good. Wala tayong culture of accountability and transparency because ang mga ganitong pagkukusa is it's supposedly accountability. You need to be accountable. On the part naman of Marcos Jr., well, ang sabi ng Malacanang they have still the trust. May trust pa din sila kay Gibo at walang for them parang ano lang, business as usual at walang nangyari, which is a little crazy for me kasi alam mo yon, nababalot ng controversy ang isa sa pinakamataas mong official and may kinalaman sa defense and national security, yet you don't do anything even to address the issue or even ask him, address the issue squarely and clear the air. Walang ganun ata si Marcos Jr. sa kanyang sa kanyang defense secretary. So yun pero it's for both sides for him to be able to clear his name if he needs to and for the public to understand kung ano talaga ang session at kung ano ba talaga ang score dito. So walang ganun wala as if parang okay lang kasi everything okay. Makakalimutan din yan ng mga Pinoy, so magmo-move on din ng mga Pinoy. Pero no, it's not it perpetuate that very bad culture and politics in the Philippines na dapat magbago. Dapat magbago yan kasi my God, nakakahiya tayo sa ibang bansa. Yung issue kay Gibo is not just an issue na naalam ng mga Pilipino. I think the whole world knows about it already kasi ang mga Pinoy tawag nito, very active sa social media. And at the same time, may mga reports na from the mainstream media on this. So, pick up yan sa international level. So, parang look, nakakahiya. Defense Secretary ang pinag-uusapan natin dito. Yet may ganitong controversy na nababalot. Pero makikita mo, walang reaction Malacanang, business as usual. And even from Gibo himself, parang okay lang. Walang problema. Parang ganun. Oh my God, sabi ko, ano bang klaseng ano ba to? Nakakahiya tayo sa mga ganitong larangan to be very frank and straightforward on this issue. Opo, ma'am. Nasali na tayo, ma'am, sa mga usapin ng walang hiya. Dahil number one. Oo, parang gano'n. Ikaw na nga nagsabi. Iniiwasan mong sabihin, MJ, pero salamat sa pagsasabi mo. Oh my God. Palang issue kay former President Duterte, malaking na yun, ma'am, sa international community. Pero dito po tayo, ma'am, sa isang hakbang ng China, naglabas po sila ng warning para po sa security ng kanilang mga estudyante nag-aaral po dito sa Pilipinas dahil sa statement po ng Chinese Embassy nakanila po na yung public security situation at ang nabibiktima po dito sa Pilipinas ay mga Chinese national, no? Kadalasan at kaya po meron silang babala. Anong tingin mo dito, Prof? Oo nga, hindi ko nabasa yung statement ng Chinese Embassy. Ang nabasa ko is yung parang short article sa Global Times na may parang nag-announce ata ang Ministry of Education ng China na nagkakaroon, parang binibigyan ng babala nga, parang warning ang mga Chinese students na nag-aaral sa Pilipinas na mag-ingat. At tapos hindi lang yun yung hindi lang yung nasa Pilipinas ang nagbinigyan ng warning. Ang nabasa ko rin, parang sinasabi din na lahat ng, the Chinese nationals na gustong mag-travel sa Pilipinas, parang mag-reconsider or parang isipin mo ng mabuti at i-check ang sitwasyon before pa sila mag-travel sa Pilipinas. So I think it's being addressed to all Chinese nationals na galing mainland China na hindi lang estudyante ata yan, even I think businessmen or turista or mga ganon-ganon. Kasi dalawa yung announcement dun sa nasa loob na ng Pilipinas na mga estudyante na Chinese at saka yung pupunta sa Pilipinas na not necessarily student but maybe businessman or other professionals. So may ganong babala ang parang
ang Ministry of Education ng China, which is inannounce ng Ministry of Foreign Affairs ng China. So sa akin kasi, this is not good na reflection ng bansa. Kasi ang nakalagay din doon, hindi lang ito, yung parang may sinasabi din na parang yung mga Chinese companies or organization na nasa Pilipinas is nasa subject ata to allegedly some kind of harassment or all of these things na experience nila na generally speaking negative or hindi maganda. So sa akin hindi maganda rin ito pagdating sa image ng Pilipinas abroad. Kasi one thing that you have to remember, though ang nag-issue ng ganitong warning China, you have to remember also that even the United States issued warning prior to this. And for China, twice na ito. For the United States even, nag-issue din sila. So parang hindi maganda ang imahen ng Pilipinas sa international community at sa international level na para bang ang Pilipinas ay nakakatakot na bansa at this point in time. So ito ay hindi maganda lalo na when you talk about business kasi take note, ang mga pumupunta sa Pilipinas hindi lang naman estudyante, pati mga businessmen na may mga gusto nila mag-business sa Pilipinas or may mga businesses na sila na nandyan, na nakatayo at hindi rin maganda ito para pagdating sa turismo. Kasi kung ang China at ang United States nag-issue ng ganitong mga babalaan, warnings, so how much more yung ibang countries do you think may encourage silang pumunta sa Pilipinas even para bumisitahin lang at maging turista lang? Of course not. So ito yung mga bagay na nakakalungkot kasi ang imahe ng ating bayan ang nakasalalay dyan. Kung anong klaseng imahin at ang imahin na nakikita at naipipaint sa utak ng mga foreigners o yung mga prospective tourists or even businessmen or students na pwedeng mag-aral sa Pilipinas, kailangan natin yan kasi alam mo pag ang mga tourist, ang mga foreign students, hindi lang yan nagbabayad ng tuition. May kasama ka diyan na may kasama ka diyang turismo. Kasi mga estudyante yan na nag-aaral diyan, nagbabayad ng mataas na tuition, nagre-rent yan ng mga apartments, kumikita ang Pilipinas diyan at the same time kapag may bakasyon sila, may mga times sila naglilibot din ng Pilipinas at nagiging turista din. So actually, very good sana kung marami tayong turista sa Pilipinas na nag-aaral or mga foreign students na nag-aaral kasi it's really good for our economy. Pero kung ganito yung mga travel warnings galing sa malalaking bansa tulad ng China, then nakakalungkot kasi hindi lang imahe ng pinag-uusapan natin dito kundi pati ekonomiya ng Pilipinas, lalo na when you talk about tourism. Kasi malaki ang impact niyan pagdating sa turismo ng Pilipinas. Alam mo, nakakalungkot din. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga, ang unang tatamaan dyan sa mga ganitong warning coming from big countries or major countries like China, even the United States, is yung tourism. Tapos kung titignan mo sa ranking sa Southeast Asia, na unahan na tayo ng Cambodia when you talk about influx of tourism. Na kung tutuusin, kung titignan mo ang Cambodia, mas maliit na country, wala nga sila masyadong beach na magaganda. Tayo, ang ganda-ganda ng Pilipinas, lalo na when you talk about tourist spots, pero naunahan tayo nila. Ano yung dito? Ano yung question at bakit gano'n ang nangyari? Precisely because of the current peace and order situation ng Pilipinas at kung ano-ano pang hindi ganoon kaganda at attractive pagdating sa turismo from other countries. So ito yung mga bagay na sana dapat pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ni Marcos Jr. kasi ito ay may kinalaman sa hindi lang sa peace and order, which is a big problem, but even when you talk about tourism. And tourism is supposedly one of our important industries in the Philippines na dapat i-capitalize, i-maximize at palaguin pa ng mabuti. Pero sa kalagayan ngayon, mas naunahan nga tayo ng Cambodia, which is a very sad story for the Philippines. Yeah. Opo, siguro bilang panghuli na lang po ma'am, dahil di ba minsan nang sinabi rin ni Marcos Jr. na siya po ay nire-respeto at naniniwala doon sa One China policy, no? Maalala niyo po, di ba, nagkaroon ng kontrobersya doon sa kanyang tweet, kung siya ba yung nag-tweet noon or iba yung nag-tweet, di ba? Dahil binati niya yung presidente, bagong presidente daw ng Taiwan. Pero kalaunan noon, nung medyo napuna sila, sabi niya
na nire-respeto niya yung One China policy. Pero heto, merong lumabas na report sa Washington Post na di umano'y nakikipag-ugnayan ang Pilipinas with Taiwan. Prof, ano masasabi niyo po rito? Oo, nagsulat ako ng short commentary on that na nasa Facebook ko. So, mga kababayan, kung gusto niyo mabasa ang quick commentary ko diyan, puntahan niyo yung Facebook ko at makikita niyo doon ang commentary ko on this very issue. At the same time, tomorrow sa Manila Times lalabas ang aking column op-ed article on this issue na mas malalim ang analysis at mas malalim na discussion. Kasi yung nasa Facebook, very quick lang yun. Pero you can also see it, mabasa niyo kung ano yung punto de vista ko on dito. Pero for this interview, very quick. Yun na nga ang problema kay Marcos Jr. Kasi ito yung talaga is consistently problema niya at problema ng administrasyon niya from the very start until now. Iba yung sinasabi niya publicly at sa mga tao and even sa international level, iba yung ginagawa niya. Kasi ang sabi niya, we adhere to One China policy. Na-tweet pa niya, ilang beses niyang sinabi. But on the other hand, yung ginagawa ng administrasyon niya, lalo na ng defense at even ng ng AFP to some extent, doon sa Washington Post na report, sinasabi na secretly coordinating and having cooperation with Taipei or Taiwan on security matters, which is an anathema dun sa pagsasabi mo na you're upholding and you're respecting One China policy. Kasi pag sinabi mong you're respecting to One China policy, you will never have any kind of whatever cooperation na de facto nagigipag-ugnayan ka sa kanilang mga officials or even sa kanilang defense. Hindi pwede yon as far as China is concerned. Kasi it means you're violating the One China policy. And if that is the case, that is very dangerous for us precisely because Taiwan is a red line yan ng China. China will never compromise when you talk about Taiwan. It will compromise when you talk about the South China Sea. Kapag makipag-usap ka kay China, when you talk about the South China Sea, compromise, at saka makipag-usap ka bilateral and multilateral, kung ano yung mga pwedeng yung pag-usapan when you talk about cooperation, paano nyo aayusin ang South China Sea na ma-de-escalate ang tension. China is open to it. It will talk to you. Pero when you talk about Taiwan, you interfere in the internal affairs of China over Taiwan, that is a red line. I'm not kidding. And China will not blink an eye. So yung sinasabi ko, bakit may ganong mga forma itong Marcos Jr. administration? Kaya anong sabi ng defense minister nila ng China? Your Philippines is playing with fire daw sa China, sabi nila. Totoo naman Why would you entertain this kind of adventurism? It's not good for the Philippines. Who asked you to do that? Yun ang problema kasi to be very frank, ang Pilipinas, wala ka naman talagang pakialam dyan sa internal affair na yan. Because the Taiwan Strait question is an internal affair of China. Hayaan mo sila kasi even then in the United Nations Convention Charter and even the policy of ASEAN saying non-interference in the internal affair of another country. And Taiwan is an internal affair and that's recognized. How many countries recognize the One China policy? Lahat ng bansa na majority or more than majority ng member ng United Nations. Tapos andito tayo, parang nagsasabi si Marcos, One China policy, nirespeto na, iba yung ginagawa niya. May kinalaman pa sa defense and security, cooperating with the defense of Taiwan on this. And if that Washington Post report, binasa ko yan ng mabuti, hindi lang yun. Mayroon pa doon nakalagay sa report ng Washington Post na mayroon tayong Coast Guards. I am not sure of officers na minute nila yung presidente ng Taiwan. And even Lazaro being the new Foreign Affairs Secretary, according to the Washington Post report, nag-react na, why are you doing this? You're compromising the relationship of Philippines and Taiwan diplomatically and politically speaking further. Nandun sa Washington Post report na yun Ito yung mga nangyari na ni-report nila doon kasi nakakuha sila ng information. So, alam mo yun? So, why would you do this? Hindi na ba, alam mo yun, this is the thing that I don't really, why Marcos Jr. is not able to discern things.
hindi mo pwedeng paglaruan ng issue na to kasi at the end of the day, ang kawawa dyan, hindi siya ang buong Pilipinas at ang mga Pilipino. And even ang ating ekonomiya na dapat niyang isipin din, hindi lang yung security at saka yung geopolitical aspect nito. The economy of the Philippines will suffer in the long run if hindi siya tumigil sa adventurism na to at ang kanyang mga boys dyan sa defense at saka even in AFP. Maawa naman tayo sa Pilipinas, my God. Look at the Philippines at the moment. Hindi pa ba tayo naaawa at gusto pa natin isalang sa ang Pilipinas sa kung anumang confrontation with China? Hindi naman natin away yan. Away ng mga Amerikano yan. Hayaan nyo sila. Huwag tayo magpagamit sa mga Amerikano. Dahil lang, what? Dahil marami tayong mga pro-Americans na nasa gobyerno at the moment? My God! Please, maawa kayo sa Pilipino at Pilipina. Huwag na nyo yung laruin ang issue na yan kasi I'm not kidding. That is a red line ng China. China will never blink on that. I'm not kidding. Pag-uusapan natin. Unahin ko lang muna yung issue po doon kay po muna ma'am, kay sa ating defense chief. No? Nakikita nyo na ba na may closure or mas lalong maraming nagbukas ng mga katanungan po, no? At gaano kahalaga na magkaroon ng more transparency, hindi lang sa pwesto or sa posisyon na kanya pong hinahawakan po, maging sa lahat po ng mga kasi hindi natin alam kung siya lang ba may ganitong mga issue or baka meron pa sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon din, Prof. Actually, yung issue yung issue kay Secretary Chodoro, kay Gibo, it's a very important issue. It's a legitimate issue. Lalo na sa mga tulad niya na humahawak ng isa sa mataas na posisyon sa gobyerno at ang pinaka-critical pa dyan at sensitive is defense yan and security ang focus ng national defense. Tsaka syempre, ang national defense din is may kaugnayan or in many ways is connected to the armed forces of the Philippines. I think it to certain extent under ng opisina ng defense ang armed forces or to certain extent may clout ang DND sa armed forces natin. So this is a very crucial position in government and then very sensitive siya. So yung mga ganitong issue is legitimate at naghahanap ng tanong at sagot. So I think on the part of Gibo dapat kasi ngayon ang nangyari, kasi ngayon pa lang nga, pagbalik ko, galing ako sa dinner, tapos pagbalik ko, pagtingin ko sa, sa isang WeChat, sa isang Viber group, nakita ko may isang nagsulat ulit, parang may isang opinion maker na nagsulat ulit sa Manila Standard on this issue. So, parang nangyayari, imbis na magkaroon ng closure, hindi siya nagkaka-closure kasi maraming tanong at maraming mga tanong ang mga tao, hindi lang yung mga kolumnista or even yung mga media personalities or media practitioner, kundi ang ordinaryong Pilipino na ano ba talaga ang score dito. Kasi ang usapin po ng dual citizenship at pagkakaroon ng ibang citizenship tapos you occupy a very high level position in government, especially as critical as defense. And even before, tumakbo siya sa pagkapangulo, I think tumakbo din siyang pagka-senador if I'm not mistaken, or held a position also in defense. So during the panahon ni Arroyo, malaking usapin yan. Kasi ang citizenship, ito ay may kinalaman sa allegiance mo sa isang bansa at ang loyalty mo sa country. So yun. Sa ibang bansa, alam mo, Admar, sa dami ng napuntahan kong bansa at alam ko, unang-una, kapag government official ka, dapat talagang solid, hindi ka dual. Solid na yung allegiance mo dun sa bansa mo lang. At kapag may track record ka ng mga dual citizenship or something to that effect, minsan hindi ganun binibigyan ng consideration kapag nag-apply ka for a high level position. Pwede siguro low level position, pero high level like defense, it's a very parang talagang binivet yan ng matindi. So itong kaso ni Gibo ay parang siyang parang mas maraming tanong, mas marami pang tanong, pero ang kasagutan sa mga tanong hindi ganon, walang maibigay kasi hindi rin naman kiniklear talaga at ini-explain at sinasagot ni Gibo ng diretsahan or
punto by punto ang mga tanong. Lalo na dun sa mga nagsulat. Kasi 2 articles na ang nakita ko na published in Tribune, I think, and in Manila Standard related to this concern or issue. So, maraming tanong doon, marami din silang nasabi, pero walang, aside from the fact na nag-issue ng statement ang DND na ni-renounce daw niya at sinuli niya yung passport, still, it's not enough. I think there's a lot of issues surrounding this, especially when you talk about allegiance to a country, loyalty to a country, and moral ascendancy. So, marami yan eh. So, actually, nagsulat ako dyan eh. I wrote a quick commentary on this. So, sa ating mga kababayan, kung gusto nyo, tignan nyo yung Facebook account ko para makita nyo kung ano ang punto ang punto de vista ko naman as far as I'm concerned tungkol sa issue na to. Kasi for me, it's not just about renouncing at saka surrendering a passport. It's more than that eh. It's really more than that. Kasi ang tanong kasi dyan, bakit ngayon lang yan lumabas? Bakit hindi alam mo yun, yung pagkukusang ipaalam mo sa publiko na ito pala ang background, ito yung nangyari, ito pala nagkaroon ka pala ng dual citizenship, may passport ka palang iba. Alam mo yun, ito yung mga bagay na when you want to be part of government or you want to run for a high level position, like for example the presidency before, kasi nag-run siya for presidency before, dapat kusa mo siyang nilalabas. Hindi na kailangan kalkalin yan ng halimbawa ng isang reporter or investigative journalist para lumabas yan sa dyaryo. Dapat at the very onset inano mo yan eh, parang nilabas mo yan or inamin mo yan at public disclosure yan eh, kasi it's all about accountability and transparency. Yun yung problema din dyan sa issue na ito ni Gibo eh. Parang kung hindi pa may isang reporter na nagsulat on this at lumabas sa dyaryo, hindi malalaman natin na may ganito pala. But even then, ang nilabas lang naman kasi sa dyaryo na unang lumabas is yung passport niya, na yung Malta passport niya eh. Other than that, may citizenship na issue kasi may citizenship siya eh, na Maltese citizenship eh, yung sinasabi na renounce daw. But there's a lot of process to that eh. May mga technicalities yan eh. So yun yung mga bagay na tinatanong ng mga tao, ano ba talaga ang score dito? So sa akin kasi, it's more about disclosure, dapat na una, hindi lang ngayon. Kasi ang nangyayari ngayon kay Gibo, parang ano na siya eh, parang is trying to have like yung parang tinatry niyang i-explain pero huli na kasi na-discover hindi siya yung nagkusa, na-discover siya ng ganun, ng bigla, yung parang ganun. So dapat kasi proactive ka when it comes to these things. Dapat may public disclosure yan from the very very onset, lalo na nung nagsimula siyang pumasok sa gobyerno at pumasok sa politika na halimbawa nagra-run ka for certain office tapos mayroon ka palang ganito na background. So, yun yung mga bagay na until now, walang answer. At kung titignan mo ang social media, yung mga tao sa social media, hindi naman yan mga stupid. Alam din nilang mag-research at alam din nilang tumingin at magbasa at mag-analyze ng mga bagay-bagay. So makikita mo sa mga comments at saka sa mga post nila na very logical din at may mga basis sila in asking, asking Marcos Jr., ano ba ang gagawin mo dito? Kasi si Marcos Jr. sabi niya, I still have high trust daw with Gibo. So parang ganun. So it's really like a very critical issue, a legitimate issue. At yun sa ating mga kababayan, kung gusto nyo pang maintindihan yan at kung ano yung punto de vista tulad ko at saka tulad ng mga nagsulat na iba, siguro i-check nyo. Ako, I would encourage to read and do some digging. Why such kind of issues very important? Kasi sa ibang bansa talaga, I'm not kidding, hindi siya inaalaw. Sa ibang bansa, very strict. When it comes to high-level position, talagang solid ang allegiance mo sa flag at sa country mo. At even asawa. Alam mo, sa ibang bansa, to be frank with you, Admar at saka MJ, hindi ka rin pwedeng mag-occupy ng space na mataas na posisyon sa gobyerno, lalo na sa mga critical position. Even if you have the citizenship, wala kang dual citizenship, wala kang ibang citizenship, pero yung asawa mo is a foreigner, hindi pwede.
May mga ganun na rules sa ibang bansa, pero sa atin parang everything is okay, everything goes. Walang masyadong vetting process or walang masyadong restriction, which is a very problematic situation because it's a conflict of interest, especially when you talk about national security ng bansa natin or even national interest ng bansa. So ito yung mga bagay siguro sa akin kasi, to be frank with you, hindi lang naman si Gibo yan may iba pa dyan, hindi lang na-discover. So in fairness naman, hindi lang si Gibo yan, siguro mayroon pa yan, may mga iba pa dyan, even nga siguro yung former natin ang former former foreign affairs secretary natin, ang asawa Amerikano if I'm not mistaken. I'm not sure, pero ang alam ko ganun. So, pero at least hindi siya, yung asawa niya, ang iba ang citizenship or iba ang lahi. Pero ito, kumbaga, nagkaroon talaga siya ng passport na hindi Pilipino at Pilipinas at saka citizenship na hindi Pilipino. So, mas malalim at mas mabigat ang issue na ito. So, sa akin, sana sa mga natin, sa mga legislature, sa mga nasa Senado or Kongreso, dapat pagtunan nyo ng pansin. It's not necessarily to ostracize or, crucify Gibo to a greater extent, but it's more about the lessons behind this. That we should have some kind of legislation not allowing, people, not allowing anyone to occupy very important position in government and critical position in government, especially running for high-level position in government like the presidency or the vice presidency or even senators or House of Representatives, congressmen and women na may ganitong background or may mga ganitong mga ganitong dual citizenship or hindi na pala Pilipino, nag-apply na pala palang ibang nationality na pala or di kaya may asawa na foreigner. Kasi I'll be very frank, this is really problematic when you talk about national interest, when you talk about national security. Kasi sa ibang bansa, it's prohibited really. Pwede kang mag-occupy siguro, halimbawa, even nga asawa lower level position. Pero yung high level at very critical position, kahit yung mga bansa na maingat sila sa mga ganitong bagay, hindi talaga pwede. Pero sa atin, parang anything goes. Which is really not good for the country. Alam mo yon, especially ngayon sa mga nangyayari sa mundo, it's not good. So I really hope na lessons-wise, we can do something more concrete in terms of legislation sa mga ganitong bagay.